Ano ho, itong nangyari nga dito kay Yusek Catalina Cabral, naguguluhan lang ako girl, no? Doon sa takbo ng balita kasi may reports na sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na ruled out daw po yung foul play. May nabasa akong ganon at napanood akong ganon. At sa kabilang banda ho naman, nagpapatuloy po ang investigasyon ng NBI at maging ng PNP. So, bagamat wala pa pong deklarasyon talaga, no, dito po sa pangyayaring ito, kung ito ho ba ay suicide o meron pong sinasabi po na foul play, as in categorically nitong NBI na nag-iimbestiga ngayon. Opo, kami po ay nagkaantabay din sa magiging official report dito ng gobyerno mismo, para po natin maunawaan po ang pangyayari hango sa kanila pong ginagawa na masinsinan daw na investigasyon. Wala din po tayong report na tinatanggap tungkol doon sa mga gadgets daw, kung nasa saan na ho ba ito at talaga ho bang ito'y naibigay na sa kinauukulan. Sa pinakahuling balita ang sinasabi, ang dahilan nga kung bakit nagkaroon ng relief order sa ilang mga kawani po ng police dyan po sa area na yan ng Benguet, dahil may kinalaman dun sa gadgets nitong si Cabral, dahil imbis daw na sa mga police muna yan, ganun daw usually yun hahawakan muna nila yung mga gamit, ibinigay na daw doon sa pamilya, yun ang sinasabi. Pero meron din mga balita na pumayag na daw yung pamilya na ibibigay daw sa mga pulis ulit yung gadgets. O kaya yung isang na-relieve nung nakaraang linggo, ibinalik na sa pwesto. Dalawa kasi yan sila na medyo inalis po yung Chief muna. of Police po nung mismong lugar, yung Tuba, Benguet. Kasunod din nun, sinasabi po ng Cordillera Police na kino-confirm nila na katawan nga daw po ito ni Miss Cabral. Pero hindi pa isinasagawa yung DNA dahil naghihingi pa po sila ng authority din dun sa mas matataas po na opisyalis. At syempre sa pamilya din itong si Cabral kung papayag po sila. Naunawaan po natin dito yung panawagan po ng kanilang abogado at ng kanilang pong pamilya para po sa privacy sa panahon po ng kanilang pagluluksa. Ako mismo personal, ginagalang ko po yung ganyan pong uri ng kanila pong panawagan. Bagamat hindi ho natin maisasantabi din na mapag-usapan ang mga isyong pampubliko dito. Iba po yung private matters, iba po naman po yung imbued with public interest. Ito ho yung mahirap na sitwasyon ngayon sa kanilang pamilya. Dahil maaari po talagang may basihan ang panawagan po ng privacy. Perhaps po doon sa kanilang pagduluksa, sa magiging lamay dito, wag na ho silang gambalain pa po doon. Sa akin lang po ito ng media. Pero po yung usapin dito po sa sinasabing pagkakaugnay kay Binibining Cabral sa ilang pong issue na may kaugnayan pa rin po sa iskandalo po ng flood control projects, hindi ho natin maiaalis yun. Kasi nga yan po ay public matter. Specifically po, yung laman ng affidavit ni Yusek Roberto Bernardo at maging yung ICI recommendation kung saan po isinama yung pangalan niya doon sa mga dapat daw pong imbestigahan pa at kasuhan ng plunder maliban po sa iba. So ihiwalay po natin yun. Maari natin sabihin na may mga pribadong bagay na dapat nating igalang, pero po yung mga usapin na may interest ang bayan, hindi maitatanggi at hindi ho natin may maaari nating we cannot actually totally disregard yung ganyan pong issue na may kaugnayan po sa usaping pambayan. Kaya dapat lang ho dito maihiwalay natin yung issue na may kaugnayan po, kasi kung private matter ang lahat, definitely po igagalang natin yan. Pero sa usapin po ng pagkakasangkot dito po sa napakalaking iskandalong ito, iba pong usapin yan. Lalo na po ang usapin ng sinasabi po na forfeiture cases, yung paghahabol sa sinasabing hindi daw po mga ari-arian na nakuha sa maling pamamaraan. Para lang ho natin maiklaro itong isyong ito. Alright, sige, so mamaya po yan kasi may sinasabi si Congressman Leviste na may hawak daw siyang files kung saan daw po nandoon ang mga alokasyon ng iba't ibang malalaking pondo sa iba't ibang mga lugar, distrito involving politicians and some names, at yan daw po naibigay sa kanya ni Yusek Cabral. So yan po importante ring issue na dapat natin mapag-usapan, kasi nga sa mga panahong ito mga kapatid, importante pa rin po ang ating pong paghingi ng accountability, paghingi po ng pananagutan, especially po doon sa talagang sangkot ho dito, at yung pong ating pong sinasabi din po na restitution o pagbabalik
sa mga inangkin nilang pera, ninakaw nilang salapi. Uy, restitution ba? O itong si Henry, si Boss Henry, Aha. nagbalik kamakailan lang. Bukod dun sa nauna niyang ibinalik, Aha. kasama daw po doon sa pangako niya na 300 million pesos, meron siyang ibinalik ulit ngayon na 71 million pesos. Wow. Ang napansin ng mga netizens natin, tila bagay yung pera daw na nandun sa table, parang lumang gamit, yung bang lumang pera. Okay. Ang sinasabi dito ng DOJ, pipilitin din daw nilang malaman Aha. kung saan hinugot itong mga ibinabalik na pera. But right now, hindi pa daw nila yun itinatanong. Ang mahalaga, merong ibinabalik sa atin. Opo. Yun daw muna sa Wala ngayon. bang mga ng ipis? Wala pa naman. Mga ano Kung yung- mga alkabo, O, mga walang ganun eh. bukbok. Kasi di ba bago na yung itsura ng 1,000 tsaka 500 pesos, napansin Old nila. bills. Yes, old Okay. bills yung ibinalik nitong Opo. si Alcantara maging nung nakaraan. So, ang tanong nga po dito, kung si Boss Henry ay nakapagsasauli ng ganong kalalaking halaga, paano pa yung mga proponents? Yan diba? Kasi nga po, at the end of the day, ito ho sa ating lahat, ano po, hindi pa man sa, kung ano man po na, na usapin sa ating pong sarili pong mga misyon sa buhay, ito ho, dito ho, bottom line dito, kahit na gaano pa karami ang pera mo, kahit na gaano pa kalaki, oo, at kaganda ang mansyon mo o palasyo mo, kahit na gaano pa karami ang beach resort mo, kahit na gaano pa karami at kagara ang iyong mga helicopter, at kahit na ganoon po kaganda ang iyong tinutuluyan sa pinakamahal na pabahay diyan sa Benguet, 'di ba, na Alpha Land, kahit na mga kapatid, napakagagara ng mga relo na sinusuot mo, kahit na gaano pa kamamahalin ng mga sports car mo, kahit na gaano pa kamamahalin ng mga sinusuot mo mga damit, sapatos mo, belt mo, pati brief mo, Yan. kahit na gaano pa karaming bansa ang napupuntahan mo sa dami ng pera mo, at the end of the day, hindi mabibili ng pera ang konsensya. Amen. May konsensya ba sila? May konsensya ba sila? Hindi ka Wala nga mabibili. kasi. Right? Oo, eh. Ang importante po sa mga nagmamaneho ngayon ng mga hulugan na kotse, kahit na hulugan yan, maaaring hindi ka rin nakakatulog kasi sa utang mo, pero at least ang konsensya mo, Malinis. malinis na hindi ka nagmamaneho mula sa nakaw na Yan. pera ng bayan. Tama, sabi ni Kuya Aaron, pwede ko ipagyabang yung minamaneho kong motorsiklo at kotse dahil galing sa hirap at Okay. pagod yan. Yan. Naman. Oo. Oo. Para bagang Kumbaga tayo'y nakakatulog ng mahimbing sa gabi nang hindi natin iniisip kung bukas makalawa, masisiwalat na ba ang baho natin. oo, at may Diba? darating sa'yo Na? Hindi tayo Anyway, kakabahan na may mga- nag-deliver sa atin dati for our future plans. At hindi ko lang din maintindihan direct. Kumbaga, para bagang ko i-connect mo ito sa SEA Games. Uy, Diba? SEA Games. Oo. Uy, pero congratulations, Ted Pailon, ha? Hindi nga Alam muna. kong masaya ka. Ito Oo. muna. Paano mo naman maaatim na uuwi ka sa bahay mo at Ayan. meron kang gold medal na Oo. alam mo namang nanggaling sa Pandaraya? Ay, sinabi mo pa. You know what I'm saying? I know what you're saying. Walang pinagkaiba sa nakaw na pera. Hindi ba? Oo. Parang sasali ka sa mga tournament, no? Mandadaya ka, tapos bibigyan ka ng tropeyo o ng medalya. Uuwi ka ngayon pagmamalaki mo, pero alam mo sa budhi mo na nakuha mo yon yung award sa pamamagitan ng Pandaraya. Doon sa boxing direct, tama ba 18 na mga gold medals for boxing, 16 ang nakuha ng Thailand.